Ayan, in-expose po na below sea level. Fragrant po siya. Kaya nga po, National Orchid. Impeachment case versus BP Sara, posibleng lumawak dahil sa bagong ebidensya. Okay. So, ito po, tignan natin saan po nagsimula tong impeachment ni BP Sara. Kung papansinin po natin yan, kaya ka-impeach, kaya po ini-impeach nila si BP Sara. Una, inisyuhan nila sa walang katapusang confidential fund, di ba? Kaya Inday Lustay, ninakaw daw, sinuba, kinain, ginastos ni BP Sara yung confidential fund. So, issue po ng pagnanakaw. Sa madaling salita, ang main accusation nila ay magnanakaw si BP Sara. Karapat dapat kang tanggalin kung magnanakaw ka, di ba? Walang problema. Okay. Kaya yan po yung bone of contention, yung pong sa madaling salita po, yan po yung, dyan po uminog sa simula. Tapos, kinakailangan nilang magkaroon ng ebidensya laban dyan, kaya inimbestigahan nila para makakuha po ng ebidensya. Ang daming beses, may mga sa budget hearing, nag-imbestiga sila, budget hearing, nire-raise nila yung confidential fund. Tapos, kahit wala na pong confidential fund si BP Sara, confidential fund pa rin ang nire-raise nila. Kasi, bakit po? Wala silang makita sa mga lantad. Dalawa po ang pondo, di ba? Yung isa lihim, yung isa lantad. Kung magnanakaw po si BP Sara, bakit hindi siya nagnakaw doon sa lantad? Diba? Hindi niyo ba naisip yun? Kasi parang ganito po yan ang description nila kay BP Sara. Ang ninakaw lang ni BP Sara, yung mga hindi lantad o yung confidential. Bakit po madaling akusahan sa confidential? Kasi hindi natin alam eh. Madaling magparatang kasi walang nakakaalam at ayaw pong magsalita ni BP Sara. Bakit po hindi pwedeng ipaliwanag ni BP Sara yung confidential fund, di ba? Ang dali lang naman sana. Sana noon pa pinaliwanag ni BP Sara yung pinaggastosan niya ng confidential fund, di sana tapos na po. Hindi po ganun yun. Bakit po? Confidential eh. Pag confidential po, hindi mo pwedeng ipaliwanag. Ibig sabihin ba dong, pinagbibintangan si BP Sara, pinagpapaliwanag siya, saan niya ginastos yung confidential fund na bawal ipaliwanag? Opo. Kaya, alam nyo na kagad na tinatrap Paliwanag ka. Saan mo ginastos yung confidential fund? Bakit ako magpapaliwanag? Bawal ko ngang ipaliwanag yan. Bakit hindi nyo ako tanungin tungkol sa pwede kong ipaliwanag? Halimbawa, saan napunta yung budget sa pagbili ng mga textbook? May nagtanong po ba niyan? Wala. Bakit? Kasi lantad. Pwede nilang tignan. Pwedeng makita ng kahit sino. So, kunwari sinabi nila, ginastos ni BP Sara yung pambili ng textbook. Sa search lang natin, nawala ba? Makikita ng lahat na nagsisinungaling kayo. Pag ang binintang sa'yo, yung bawal ipaliwanag, ang susunod mong bintang, bakit ayaw mong ipaliwanag? Pinagbibintangan ka na nga namin. Ayaw mo pang ipaliwanag. Di ba? Noise during Duterte. Hindi ko maintindihan yung tanong mo na si Lea Salonga. Yan yun Diyan po nagsimula Sa madaling salita po, kung ang magnanakaw, akyat bahay. Ako, akyat bahay ako, magnanakaw lang ako sa kwarto. May nakita kang mga cellphone, hindi mo nanakawin? Hindi, sa kwarto lang ako Ganyan po nila gustong ipaliwanag yung sinasabi na yung confidential fund. Sa madaling salita, tungkol sa pagnanakaw po yung issue ni BP Sara. Tapos
nadagdagan na lang ng ibang issue. Ano po yung nadagdag na ibang issue? Nadagdagan na lang po ng issue dahil po, nagalit na po si BP Sara. Nagmura siya, tinetreten siya. Sinabi niya, pag natigok ako, may nagtanong sa kanya BP Sara, ikaw ba ay threaten ng buhay mo? Pag ako natigok, may inutusan na ako na ipatigok si ganun. So, panibagong kaso na. So, lumalawak po, kada po magsasalita si BP Sara, nakakakita sila ng kaso. Kaya gustong-gusto po nila magpaliwanag si BP Sara kasi bawat paliwanag may kasong katumbas. Naunawaan niyo po? Kaya, bakit hindi siya nagpapaliwanag? Anong klaseng leader yan? O ngayon po, nag-hearing na sila, nakakita na sila ng mga Madriaga, nakakita na sila ng Trillanes. Sabi ni BP Sara, kukunin kong ano yan, yung pangunahin yung testigo laban sa akin, kukunin kong testigo at patutunayan ko na yung mga yan, kayang-kaya namin patunayan na nagsisinungaling. Kaya ang pangunahing testigo ni BP Sara, isa sa mga testigo ni BP Sara, o dalawa pala, si Madriaga at si Trillanes. Good, very good. Ang galing po ng strategy. Bakit? Pag nabuwag ni BP Sara, yung katauhan ni Madriaga at ni Trillanes, bagsak na yung kaso. Sila yung pangunahin Sila yung pangunahing nag-aakusa O ngayon, dahil alam nila may tulog sila, pag yung akusasyon lang nila na walang kumakagat wala pong naniwala sa kanila na may bilyon. Ang dali pong ipalawanag ng transaksyon. Ang transaksyon po ay hindi kayamanan. Hindi na po nila pinipilit ngayon yung salin at yung kayamanan. Ngayon, iba na po ang kwento. Ito na po ang bagong kwento ni Redon. Kinakailangan updated po kayo kasi dito po, pinatatalino natin yung mga viewers natin. Sa iba po, huwag na akong mangantsaw ng iba. Dito na lang tayo. Ano po sabi ni Redon ngayon? Ito po bago ni Redon May bago raw po silang ebidensya. Okay. Ano yung bagong ebidensya ni Redon? Ito po, sabi ayon kay Redon, may mga armas na nakarehistro sa PNP Firearms Division na umunoy pag-aari ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na hindi umano nakasaad sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Network o SALN. So wala na po yung pagnanakaw. Dahil hindi po nila ma-prove yung pagnanakaw, iba na naman po. Di ba? Hindi po nila mapaliwanag yung pagnanakaw ni BP Sara. Alam na po ng lahat ng tao, wala namang ninakaw sa confidential fund In fact, kayo na nga nakatuklas na merong Mary Grace Piatos So alam ninyo na ginastos. Ngayon, eto na naman po. May natuklasan kami, firearms. Ano po connection niya sa pagnanakaw ngayon? Hanap na lang po ng kahit na anong butas. Kasi alam nila na yung pera sa bangko ni BP Sara at yung transaksyon, kung ano man yung transaksyon sa AMLAC, alam po nila, bubueltahan nga sila Diba? Nagsampa nga na reklamo si Carpio, yung asawa ni BP Sara Sinampahan nga sila ng kaso tungkol dyan sa nilalantad nilang mga kung saan-saan galing. Ngayon, bago na naman. Firearms naman. Ano na po koneksyon ng firearms sa pagnanakaw? Wala na lang. Basta wala sa salin, ano na nga po yung corona po. Corona na po ang kanilang sinusundan. Kung paano po na-impeach si Corona, ganun po nila. Tandaan po natin, hindi po na ipagmamalaki ngayon
ng mga senador yung ginawa nila kay Corona. Bakit? Napatunayan ng Sandigan Bayan. Ano po yung Sandigan Bayan? Yan po ang korte para sa mga government employee. Napatunayan po ng Sandigan Bayan na yung pera ng yumaong Chief Justice Corona ay hindi galing sa yaman. Ano po ginamit nila? Salin. Hindi po nadeklara sa salin. Yan na lang po. Wala na po yung ninakaw ni BP Sara. Wala na po yung kung saan galing yung yaman ni BP Sara. May armas si BP Sara, wala sa salin. Ang tanong, involved bang pagnanakaw dyan? Naghahanap na lang po sila. Naghahanap po sila ngayon. Bakit hindi sumasagot si BP Sara? Bakit sasagot? Kayo po ang nag-akusa. Kayo po ang magpatunay. Wala pa nga kayo napapatunayan eh. Si Madriaga po, hindi pa nga nako-cross-examine. Lumalabas na po yung kasinungalingan ni Madriaga. Bibigyan ko kayo na halimbawa. May painting ako niregalo kay BP Sara. Lumantad yung gumawa ng painting. Hindi ako scholar ni Madriaga. Ako ay isang gaysano. Putya, pag kayo po gumalagala sa Visayas at Mindanao, maaring dito sa Kamaynilaan, wala pong ganong gaysanong sikat. Alam ko merong gaysano dyan sa bandang Divisoria eh. Pero sa Visayas at Mindanao po, marami pong mga gaysano mall. Nakakalat po sa Visayas at Mindanao. Yan po, apo o anak ng gaysano ang nagregalo kay BP Sara nun. At iba pang kwento. Ibig sabihin, hinayaan lang ng hinayaan. Bawal nga questionin yung kwento ni Madriaga eh. Bawal i-cross-examine. Pero napapatunayan po ng mga tao na mali-mali yung sinasabi ni Madriaga. SM only daw. Sa Visayas at Mindanao, SM lang. Sa Visayas, Mindanao po, marami pong gaysano. Nakarating na po ako nakaikot na po ako sa Visayas at Mindanao eh. Pati po sa Visayas, meron pong gaysano. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, bago na po yung kanilang dialogue ngayon, armas naman. Di ba? Nakikita niyo po? Asa na yung pagnanakaw? Kala ko sa pagnanakaw kayo nagsimula. Wala na, hindi na magnanakaw si BP Sara. Ano na lang? May armas hindi nilagay sa salin? Baka pag tumagal-tagal niyan, ano na lang yung kaso ni BP Sara? Tumawid sa hindi pedestrian lane. Puta pa. Yan daw, lalawak daw eh. Jaywalking na. Okay.